Las Piñas. So ang aking pong background, ay isa po akong housewife before ko nakilala ang Herbalife, at tama po si Coach Gina. Ako ay tagakain ng tira ng 3 kong mga anak. Grabe. So, sa panghihinayang ko kasi, kahit busog na ako, kinakain ko talaga yung mga tira-tira kasi nga sayang eh. So, hindi ko na malayan, tataba ako ng ganyan, hindi na ako makapagsuot ng mga damit na gusto kong suotin, at very severely, severe talaga yung naranasan ko na constipation dahil dumudumi lang ako like twice a week. Biruin nyo yung ganong kahirap na pakiramdam, kabigat. And also, doon nakikita ko na kasi may lahi kami ng diabetes sa pamilya at saka enlargement of the heart. So naaanuhan ko na, nararamdaman ko na yung mga senyales ng mga panahon na yon. So buti na lang talaga ipakilala sa akin ng Herbalife. Yan. Ang ginawa ko lang naman talaga, pinilitan ko yung almusal ko at merienda ko. Consistently, correctly, with a meal guide na binigay ng aking coach. Tapos, malaking tulong yung mga events po, like itong Virtual Nutrition Club. Malaking tulong ito na nasusundan ko yung mga program na naibigay sa akin. So amazing. No, first 10 days, I lost 2 inches 4 pounds. Grabe. Tapos nang maliliit pa yung mga anak ko, ito na rin yung kanilang almusal. No, 3 yan. During the time, 3 flavor pa rin lang ang available. Favorite ng aking panganay ay berry, pangalawa ay choco, pangatlo ay vanilla flavor na shake. So, ang napansin ko noon at tinatanong ko ang mga anak ko, sabi ko, bakit ngayon gusto niyo na ang shake kaysa magbaang pa rin ng tocino, ham, no? And hot dogs. Sabi nila, simula nung nagsishake na sila, hindi na sila antukin sa school. Tapos mas nagpa-participate sila sa mga activities sa eskwelahan, mas energetic sila. At saka sabi ng mga anak ko, yun nga, mas madali nilang na-absorb din yung mga tinuturo sa school. At sabi nga, laging na-mention ni Mother Eileen, yung nutrition talaga is malaking connection yan sa child behavior, yan, at saka sa kanilang mga habit everyday. So, amazing. Total weight loss ko po, ako po ay nag-lose na ako ng 6 inches and 24 pounds, di ba? So talagang hindi problema at 50 plus, mas mabilis kang pumayat, huwag kang mag-alala kung ikaw ay nasa Zoom ngayon. Good morning sa iyo at sa ating FB Live, yan. Pwede ba akong mag-request? Type 1 sa mga nakaranas ng topic natin mamaya, stress eating, can you type in 1? Yan, para lang maramdaman ko lang, yan, lahat tayo halos, di ba, nakakaranas ng ating ng topic natin na stress eating, grabe. So, huwag kayong mag-alala mga kapatid at sa ating mga nanonood ngayon, at 50 plus, hindi problema ang pumayat kasi iyan ay aking nararanasan, no? May meal guide lang talaga at 80% nutrition, 20% exercise, no? So dito, at ito nga, 50 plus, mas firm body, stronger, tapos energetic ka, and people say you look young kaysa age mo na, kung anong age mo ngayon. So ganun kaganda siya. Ang hindi ko nagustuhan yun nga, nawala ang aking self-esteem, no? So with proper nutrition, magandang pakiramdam at result ko, na-regain ko yung aking confidence. And because of the events like Kickstart, yan, na meron tayo, doon ko nakikita na kung gaano kaganda at kalaki ang company at maraming sumusuport at marami tayong natutulungan. Ganon din ang ating Virtual Nutrition Club na every day, iba-iba ang topic, maraming na-encourage, maraming nagpapatuloy, no? And yan, pinaka-event na nagustuhan ko na talaga nakapagpabago rin ng buhay ko, yung spectacular na mangyayari sa ngayong darating na January 2026. So, ask your coaches, your friend, kung paano kayo tayo maka-join lahat sa spectacular. And ito pa, before pandemic, meron akong nutrition club, 10 years yun. So, doon talaga ako na-build, no? Kung paano din talaga gawin, inumin ang mga produkto, paano makilala ang mga produkto, kasi every 3 weeks, nag-a-add ako ng mga product para ma-explain ko siya ng tama at maramdaman ko at ma-explain ko ng tama sa aking mga members at friends and customers. So, ngayon, nag-open ulit ako ng Nutrition Club at dito ko nakita yung value, no? So dito hindi mo natatanungin yung worth mo as a person, as a member ng Herbalife Distributor. Sa Nutrition Club, kahit maliit yan, sa bahay yan o commercial yan, dito mapapractice ka at mararamdaman mo, makikita mo yung worth mo and purpose mo. Kaya that's why I love Nutrition Club din and this virtual community. So yan. So
Ang aking topic, okay, enough for my topic. Yun, ay, by the way, nung makilala ko yung Herbalife, yan po, ako po, nakita ko that the best level in the company is 50% supervisor. Biruin mo, isang housewife na dating nangungupit lang sa pag-grocery. Ngayon, nabigyan ako ng 10-year multiple US visa na ako ay mag-qualify sa vacation sa US. Amazing Herbalife, no? And ito na rin yung nag-sustain sa pagpapaaral sa aking mga anak. Ayan, yung tatlo mga bata. Nakatulong po talaga at nakabili ako dito ng sasakyan. Dahil na rin sa hard work, syempre, kasama yung patience and perseverance and consistency natin and apply discipline. Yan. So, okay, let's go to my topic kasi excited ako dahil alam kong marami nag-aabang kung paano natin may stop ang pagkain ngayong Pasko, lalo na kung nai-stress ka kasi sa dami ng mga tasks, dami ng traffic, dami ng mga bills na babayaran, di ba? May mga ganun tayong concern. Okay, so let's now proceed to my topic. Salamat po sa pag-share ng aking slide. Okay. So, yan. Ang aking pong topic for today is, yan, paki-next lang po. So how to stop stress eating right now. Okay, ang ating topic is from, ito ay galing sa ating Senior Director ng Worldwide Nutrition Education and Training. Siyempre, si Susan Bowerman. Okay, so ito po ay nasa website natin. If you're a member, you can just click doon sa ating website para ma-review mo siya. At marami pang topic na ikaw ay matututunan. Hindi lang itong about to stop stress eating. Okay, let's proceed to the next slide, please. So, emotional eating. Nangyayari ba talaga ang emotional eating? Yes. Sino po dito ang nakaranas ng emotional eating? Can you type in 3? 3. If you happen to experience emotional stress eating, yon. Yan. Sa mga nakikinig, salamat sa pag-type ng 3. Kasi, totoong ito po ay nangyayari. Kasi lots of people experience emotional eating from time to time. Sa kahit anong sa kahit anong kadahilanan, no? Mga personal man yan, or financial, or relationship, or whatever, no? So, but when emotional eating gets out of hand, when eating is the first response, huwag mong iisipin na na-stress ako, kailangan ko talaga kumain. Sometimes pa naman, pag na-stress tayo, di ba ang gusto mo matatamis? Cake, gusto mo ng bread, gusto mo ng ice cream, chocolates, di ba? So, yung magiging response mo talaga dito, sometimes iisipin mo talaga, will this help me? No, sa aking goal, lalo na kung ikaw ay nasa weight loss program, no? Huwag mo munang isipin na, stress ako I need to eat this. No? Siguro, yes, pagbigyan mo ang sarili mo, just take a little, parang bite size, pwede. Pero huwag kang susobra doon sa pwede mong makain para lang ma-overcome mo yung nai-stress ka sa oras at sa particular na moment na yon. Okay? So, be mindful. Lagi isipin natin, maging mindful tayo kung anong kakainin natin sa kabila ng mga stress na dumarating sa buhay natin. Okay, next slide po. So what is stress eating? Stress eating, syempre, ito yung tinatawag na emotional eating. Ito yung kumakain ka in order para ma-experience mo yung di ba, parang ito yung pangtapal mo doon sa unpleasant emotion. Yung hindi mo nagugustuhan ang pakaramdam mo, mabigat, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, o di kaya mabigat alam mo, ang dami mong isipin kaliwat kanan. So, ang akala natin sometimes, kapag kinain natin, nag-stress eating tayo, dumami yung kain, yung cravings mo, ang akala natin, yun ang sagot sa ating pakiramdam para ma-feel better. Yes, sometimes it is, but that's only temporary. So, mas maganda pa rin po talaga na tayo, magiging particular tayo, mas piliin natin yung magkakaroon tayo ng result doon sa ginugol natin, which is proper weight loss, yung firm ka, okay? Kasi iba yung confidence, iba yung gaan ng pakaramdam when you achieve yung magandang health level, okay? So, yun palagi ang lagi natin ilalagay dito, no? Bago tayo kumain or mag-overeat. Okay, so yung ating next slide po, ang tanong, is it emotional or physical hunger? Yung mga nararamdaman natin na to or ginagawa natin, ito ba emotional o talagang baka naman physical hunger? Yung talaga nagugutom ka talaga. So let's compare. Ano nga ba ang mga sample when we say emotional at itong isa ay physical hunger? So according to our next slide, when you say emotional hunger, ito yung
comes on suddenly, yung bang kaagad-agad parang gutom ka, gusto mo agad kumain, na parang hindi mo na matikis at mapigilan na kakain ka, no? Samantalang kung ito yung physical, ito yung tipong hindi ka nag-skip ng meal kasi napaka-importante po talaga na never skip meal para hindi ka mag-crave. At yung paggutom mo, very gradual lang talaga yung nararamdaman. Hindi yung para bang nasa harapan mo yung mga pagkain, parang iniisip mo kulang pa to kasi parang sobra-sobra kang nagutom. Yun ang nagko-cause din kasi ng stress eating, yung naglapse na, yung nasobrahan ka na sa pagpapalipas ng gutom or sobra mo nagamit yung brain mo ng mga punong-puno ng negative thoughts, ganon. So, cravings, isa pa, kapag emotional hunger, cravings pa. Kung napapansin mo, di ba, parang ang gusto mo matatamis, matataba, ganyan. At yung mga high calorie talaga na pagkain na feeling mo ito yung makakabusog sa akin. So that's only emotional. Pero ang tama, ito yung mga, pag nasa tamang pakaramdam tayo, ito yung mga pagkain na in general ay maganda sa paningin mo at magandang kakainin na ipapakain mo sa body mo at sa cells mo. Ganun siya. So, isa pa sa emotional hunger yung when emotions are the driver, you're likely to eat too much. Yon, kapag sobrang stress ka, para bang, eto, kakainin ko to, I deserve this. Sinasabi mo sa sarili mo, hindi, stress ako. I deserve this, I deserve, kainin ko lahat to, lahat ng naiisip ko, no? Be mindful. Unang-una, lagi, check your budget, no? Sometimes kasi pag stress ka, kahit kulang na yung budget mo at aagawin mo na sa ibang budget para lang makain mo. No ka dyan. Always be mindful. Ito ang budget ko dito, kailangan learn to balance pa rin yung emotion natin kasi kaya natin yan eh. Walang ibinibigay sa atin kung tayo ay emotionally stressed. I believe walang ibinibigay ang Diyos sa atin na mga bagay na hindi natin kayang i-balance. Just learn to balance, and nutrition is key para tayo makabalanse. And prayers, of course. So, physical hunger, ito yung satisfied and full. Ikaw yung mas busog ka at alam mo when to stop eating. Yun yun. So, ito pa, sa emotional, it might lift your mood momentarily. Yun yung sinasabi ko kanina, temporary, but it's followed by shame and guilt. When you eat all those food na nasobrahan ka talaga kainin, lalo na matatamis, matataba, maalat, ganyan, later on, magsisisi ka rin. Later on, mapapahiya ka sa sarili mo, matapos mong pakainin ng nutrisyon, pinakain mo naman ng junk, no? So magigilty ka kasi sasabihin mo na naman, kailangan ko bumawi, kailangan ko minom ng maraming tubig, kailangan ko mag-exercise, kailangan kong kumain ng tama. So kung naaayos natin, no, mababalansin natin, maiiwasan tayo extra gastos, hindi rin tayong tatamaan o madadagdag na extra taba. Tama? So doon tayo sa physical hunger, you don't usually feel guilty for having eaten. So yun ang tama. Yung kahit kumain ka in moderation, kasi kapag nasa tama tayong mindset and hindi tayo stressed, alam natin what to eat and when to stop eating. Yun, gano'n. So, ang ganda po, no? Napakaganda ng topic nito. And I hope ito ay talagang may apply natin from day to day. So, sa ating next slide po, ipapakita naman po natin dito sa ating next slide yung, okay, paki-click po. Yan, salamat. So, ito yung mga tip ko naman for dealing with stress eating behaviors. Ano-ano ba mga dapat natin gawin para naman ma-resolve o magkasolusyon yung ating mga stress eating behaviors na tinatawag. So, let's go to our next slide. So, mas maganda mga friends, mga kaibigan at mga kababayan yan, keep a food journal. Bakit mahalaga na may food journal tayo? Kasi ito, yung food journal nito, dito ma-heighten yung awareness mo, what to eat, kung ano ang kakainin mo, kailan ka kakain, at bakit mo kailangan kumain or kainin ang particular food na ito. Diba? Alam natin yan sa ating food journal. Number 2, kapag may food journal ka, mas accountable ka. Okay? Makikita mo doon yung mga written, kung ano ba yung mga, may better choices ka eh. Mako-compare mo sa mga past mong kinain na, ito yung kinain ko before, ito. So you have options and now you have better decision na gagawin kasi may encourage ka na, ito yung mga dapat kong kakainin. Hindi yung itinanggi mo, kinain mo na yung donut, itinatanggi mo pa na hindi mo kinain kasi nga, meron tayong ganun na minsan na
na hindi natin inaamin sa sarili natin because na-stress eating nga. But dahil naka-food journal tayo, makikita natin ano ang mga kinain natin in the past. So dito, sa food journal na to, number 3 is madali mo ma-identify yung mga patterns. Like, bakit ka nakikrave? Baka naman kaya ka mataas ang cravings, hindi ka naman talaga emotionally stressed. But, dahil nag-skip ka ng meal, napuyat ka, ang tulog mo lang ay 3 oras, tapos anong oras na kinabukasan, 6 na oras na hindi ka pa rin kumakain. So ang cravings mo talaga nun, grabe, no? Nagmamuscle loss pa tayo nun. Yun ang hindi maganda at pati na rin sa energy. So what else? Emotional eating and yun nga, yung definitely yung pag-skip ng meal. Yun ang nagtitrigger para ikaw ay magkaroon ng emotional stress, no? Eating habits. So a food journal can help you see what triggers you your stress eating. Okay, so magkaroon tayo ng food journal, ha? Okay, next. Own up to your feelings. Sabi dito, you know that emotions are trigger for your stress eating. So why not acknowledge them? So meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga sitwasyon everyday. Ang recommendation ko is we must learn to accept ano ba yung problema, ano ba yung solusyon. At malaki ang part ng nutrisyon para magkaroon ng solusyon. For every challenge and kaya ko ito nasasabi, I'm speaking from my experience kasi malaki ang bahagi, no, ang contribution ng nutrition kasi pag daily you take nutrition in every challenge po ng buhay, for me ay may solusyon na positive sa baka nangyayari. So it's okay to be mad. Okay lang yan, nagagalit ka, normal kang tao, okay? Okay din na malungkot ka. Okay din na ma-bored ka paminsan-minsan. That's normal, okay? But always choose to be a better you every day, okay? Always say yes to nutrition tayo. Okay, next. Yeah, so work on your coping skills. Sabi dito, every time you eat in response to stress, it's just a reminder that you can cope with your emotions. So, hindi po lahat ng mga pagkain na nakikita natin, kumbaga parang ito-tolerate natin ang sarili natin to stress eating, kasi hindi naman po talaga yun ang solusyon sa ating mga nararamdaman sa emotions natin. So always yun nga po, number 1, be mindful talaga anong magiging decision mo, ano yung kakainin mo. Practice tolerating your emotions or finding other ways to deal with your stress. Number 1 for me is gratitude. Number 2 is mag-pray ka. Number 3 is always choose to eat talaga muna. Piliin mo yung healthier choices, healthier food. And we are very privileged and maswerte tayo kasi nakilala na natin ang Herbalife and we are with Herbalife and we are Herbalife, no? So dito madali nating madidili yung mga stress natin at masusolusyonan yung mga nang-i-stress sa atin. Okay? So next po. So ano ba yung mga alternatives natin to eating, no? So dito, take a few moments to reflect on your feelings and think of ways you can solve your problem, no? So reflect again, isipin mo, ano ba yung natutuong nararamdaman ko, bakit ko to nararanasan? So before you bago ka umabot o kumuha ng mga pagkain na unhealthy, dahil nga nandiyan ka sa stress mode ngayon, piliin mo pa rin kahit 1 serving of shake a day or an alo lang, mag-sip ka ng alo, it will help you ma-ease yung burden na meron ka. So make a list of things you can do instead of eating, like walking, listening to music, or meditating. Napaka-importante. Minsan, ito, nahihina ka, di ba? Ito minsan nararamdaman natin, yung physical natin na body nanghihina, madali ka magutom, madali kang manlambot or inantok. That is a sign that kulang ka naman sa physical. Kulang ka sa your body. Our body is designed to move. So choose to walk, decide to walk, yan. Listening to music while walking, malaking tulong yun, or meditate. Okay, doon makikita mo, nutrition plus walking physical na ganyan, mas busog ka, hindi ka gutumin, energetic ka, and you're more positive. Okay, next po. So unlearn the habit, emotional eaters. Continually reinforce the idea that the best way to treat negative emotions is with food. So yan, i-unlearn natin yan. Alisin na natin yan. Okay, learn. Kung nahihirapan ka, we can learn to
yung mga hindi maganda na habit, attempt to unlearn lang your habit and practice doing something other than eating when a bad day strikes. So you are given the talent, the ability, and the skills and the heart na i-unlearn mo yung mga unhealthy habit. And I know kung kaya ng marami, kaya natin at kaya mo. Okay? So next po. So wait it out. Stress eaters often are afraid that if they don't satisfy the urge to eat, the craving will just get worse. Yan. Di ba may mga ano po tayo na okay, hindi ko to sasabihin mali, no? Pero yan ay nasa kanya-kanyang perception. Pero for me, perception ko is kapag may sinasabi ka na kapag hindi ko to kinain itong particular pagkain na to, for example, burger. Kapag hindi ko to kinain, ang feeling ko hindi talaga mawawala yung stress ko, mawo-worsen pa to. That is only dinidikta nung emotion mo for that particular moment na ikaw ay stress or na nasa negative position pa. But rather than immediately giving in to your urges, promise yourself you'll wait a few minutes and let the craving pass. Okay? Parang ganito lang. Okay, Benny, na-stress ka ngayon, gusto mo kumain ng burger. Wait lang, wait lang. Pag-isipan mo muna. Baka naman hindi yan talaga ang gusto mo kainin. Okay? And then malaking tulong din na, Lord, stress ako ngayon. Give me a better choice. Help me. Ganyan. Be with me. And then later on, alam mo yun, nararamdaman mo na lang na talagang, ito yung kailangan ng body ko. Ito talaga yung makakatulong sa akin to get more energy. So, hindi ka nag-iisa Hindi ka nag-iisa. At plus this community talaga na sumusuporta palagi. At yung mga coaches, syempre, yung mga products natin na meron tayo, nako, lahat ng produkto na to, hindi mo naman natin makain sa bawat araw, pero at least a serving of shake will help you, no? Na talagang maiwasan yung cravings at yung stress eating. Next, please. Okay, so punta na tayo sa ating next slide, which is eto na. Kung may if you find that these tactics aren't working for you, pwede din ikaw magpakonsulta sa mga healthcare providers, sa doctor. But ito yung muna yung unahin mo. Be kind to yourself. Give yourself time to work on your stress eating kasi kaya mo yan. Sabi ko nga po, walang ibibigay ang Panginoon na hindi natin kayang i-balance at hawakan. Okay? So, i-unlearn lang natin yung mga habits na kaya naman natin i-unlearn. Okay? So, for that, masasabi ko kapag na-unlearn mo yan, job well done. So, yan. Ang ating mga products po na meron akong recommendation, syempre, we have the aloe, we have the tea. Ito naman yung aloe is for hydration. At ito tumutulong din para ikaw ay hindi ma-feel full, para busog ka. Yung hindi ka uhaw, hindi ka gutom, hindi ka nanghihina. And also the tea, it really energizes your day. With the tea, antioxidant pa yan. And yung vitamin and mineral sa kanan, ito yung tumutulong para mas busog ka. Ito yung tinatawag na anti-stress. Ang topic natin stress eating So you need vitamin and minerals every day, no? So, at saka smiling tablet yan talaga. The Fiber Bond, tumutulong to especially ngayon, special holidays natin, mag-Christmas. So, Fiber Bond is fat blocker for me. Malaking tulong yan para you feel full. And fiber and herbs naman po. Tumutulong yan para yung mga toxins natin, mga waste natin, talagang daily, yan ay maalis, lumabas sa ating katawan at magkaroon tayo ng magaan na pakiramdam. So, syempre, we have our retreat tea, no? So, para kumalma ka, para sa marapang tulog mo, do not forget to take herbal retreat tea. And hindi ka magsasawa, hindi mo idadahilan na iisa ang flavor ng ating nutritional shake mix because it comes with 5 flavors. So you can mix it. Yan, may papakita akong tips po. Alam naman natin na ang ating shake is the #1 brand in the world. The #1, ito yung product na talagang kailangan natin at talagang ipagmamalaki natin because tinagurian na tayo #1 no? So, ang ating next slide po, ipapakita ko naman yung mga, yan, di ba nakikrave ka sa matatamis, sa mga chocolate, sa mga waffle, sa halip na ikaw ay pumunta sa mga branded na hindi naman matataas ang calories at napakamamahal pa, pumunta ka sa website natin, may mga recipe doon na pwede mong gawin out of our F1 Nutritional Shake Mix. We can do all this. Peanut protein balls, we have waffles, we have ice cream. Pwede mong gawin yung nasa picture na yan. I-scan nyo lang yung QR code na yan and makita nyo yung mga recipe natin sa ating website. Okay? So have a happy holiday sa ating next slide po. Yan. I hope po nakatulong po ito ang ating topic na ito at ang aking iiwan sa inyo. I always say yes to a better you. We love Herbalife. Thank you so much.